Welcome back to my channel. This is Buena G. Ang video natin for today ay kwentong buhay ng tatlong estudyante na hindi nakakasabay sa modernong pamumuhay. Sila yung mga kabataan na walang gadget, ni walang cellphone, at nahihirapan na makisabay sa bagong paraan ng online classes. At ang isang kwento naman ay dumaan sa maraming pagsubok ngunit nananatiling matatag at unti-unting bumabangon. Kung sino-sino sila at kung ano-ano nga ba ang kwento nila ay mapapanood nyo sa video na ito. Ang tatlong kabataan na aking nabanggit ay hindi ko mga subscribers, ngunit sa tulong ng isang magiting na guro, silang tatlo ay naabutan ng tulong. Ang kanilang mga kwentong buhay ay isasalaysay mismo ng guro na siyang sumulat at humiling para sa mga batang ito. Kung sino-sino sila at kung ano nga ba ang kwento ng buhay nila, narito at panoorin nating lahat. Isang hindi ko malilimutan na chapter ng buhay ko bilang guro na ako ay naging tulay para sila ay maabot mo. Sa bawat journey ng ating buhay, meron tayong mga taong nakikilala na talagang umuukit o nagkakaroon ng malalim na bahagi sa buhay natin. Kung nasaan ako ngayon, yun ay dahil na rin sa mga tao na nakilala ko. May mga nakakasalamuha tayong tao na or nakikilala tayong tao na alam natin na yung connection ay hindi lang sa kung anong bagay, kundi mas malalim pa, parang pamilya. So, ganun ang aking nararamdaman sa ngayon. Isa dito ay ang pagiging malapit ko sa pamilya Panaligan. Sa inyo, Mare. Dahil ito kay Mami, May. Bagaman at hindi natin nakontrol ang mga pangyayari, pero may magandang naidulot, bagamat masakit sa atin lahat, ano man ang nangyari, ito ay nagdulot ng magandang bagay. May iniwan siyang alaala, may iniwan siyang napakagandang alaala para sa atin lahat. At yun ay ang pag-unawa, pagmamahal at pagbibigay. Ako ngayon, I am truly blessed talaga na magkaroon ng bahagi or ng pitak sa pamilya Panaligan. Lubos na nagpapasalamat sa iyo, Maring Ben. Talagang itinuring ko ng kumaring buo at sobrang parang kapatid. Magkarugtong ang puso. Ako ay sobrang nagpapasalamat sa iyong nagawa na naman para sa akin at sa aking mga bata na inilapit sa iyo. Ito ay sobrang nagdulot sa kanila ng malaking pag-asa, malaking tuwa, kahit sa pamilya nila, sa kamag-anak nila na sobrang nagpapasalamat talaga na minsan sa buhay nila may nangyari na ganito na hindi nila inaasahan na kumbaga, sabi nga ng isang bata, hindi man sila kilala personally, pero sila ay naabot mo. Shocking para sa kanila, syempre, di ba? So, ako ay tuwan-tuwa, Mare. Talagang lubos-lubos. Ang sarap ng feeling, ang sarap ng pakiramdam na may nagagawa tayong mabuti sa ating kapwa. Sabi mo nga, hindi kailangan na maging mayaman, na maging milyonarya para makatulong at makapag-abot, makapagbigay saya sa ibang tao, lalo na sa mga kabataan at sa nangangailangan. So, ako dito ay talagang may natutunan. Di man malaki yung maiabot mo, pero maramdaman niya na may halaga siya, na may nag-aalala para sa kanya, na may pwedeng umabot para sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam may ginagawa kang ganon sa kapwa mo kaysa sa sarili mo lang ang iniisip mo. Masarap magbigay sa tunay. Hindi man malaki, pero pag nakapagbigay ka isang maliit na bagay,
sobrang sarap sa pakiramdam. Ako ay talagang nagpapasalamat dahil yun nga, sabi ko nga sa mga batang ito, noon pa man, yung nangangailangan ng tulong sa inyo, ay sumulat, mag-subscribe. Yun ang sinasabi ko lagi sa kanila. Pinapaalala ko lagi sa kanila. Siguro akala nila nagjo-joke lang ako. So ngayon, napatunayan na nila na totoo pala yung sinasabi ni Ma'am. Akala siguro, palibasa ay ako lagi nagjo-joke sa kanila. Akala nila, joke pa rin. Ay, yun. Kaya, sa pamamagitan nga ng iyong channel, naabutan mo sila at talagang sila'y nagkaroon ng malaking, alam mo yung pag-asa, yung tuwa na hindi kayang ibigay ng pamilya nila dahil hindi yun ang pangunahing or ang priority ng pamilya nila. So, ibig sabihin, nag-iintay lang talaga sila ng magbibigay ng tulong. At sino nga bang mag-aakala na may mamimigay ng educational gadgets? Ay, wala naman. Diba? Sa laking pagpapala para sa mga bata na ito. Hindi ba ipaliwanag kung paano nila paniniwalaan na makakatanggap sila ng ganyan. Ika nga, sino ba naman daw sila, hindi naman sila kilala. Pero salamat, sobrang salamat. Yun din ang pinaparating ng kamag-anak nila. So, unang-una dito na napili, ilan sa mga bata, ilan sa grade 11 and 12 na eskwela ko ang nabiyayaan ng tulong or nabiyayaan ng napakahalagang tulong. Una dito, si Chris. Bakit si Chris ang napili ko? Kaya ako yung nakaisip na kumatok sa'yo dahil alam ko na ang puso mo ay napakalaki para sa mga bata na katulad ni Chris. At sabi ko nga, sana ay matulungan tayo. Kasi kako, gustong-gusto kitang tulungan, pero hahanap ako na makakatulong sa akin para tulungan ka sa ang haba ng pandemya na to. Tapos sunod-sunod pa ang bagyo. So bilang magulang, parang hindi magiging priority na ng magulang na bumili muna ng gadget. So ang iisipin muna ng magulang, yung mailiban nila ang pang-araw-araw na buhay. So si Chris, pagka nagpapapasa ako sa kanya ng halimbawa kailangan ay pictures, gumagawa lang yun ng paraan, hindi siya nakakapag-picture. Nagdo-drawing siya o nagugupit siya ng mga pictures galing sa books at yun ang ipinapasa niya. So bilang guro naman, mauunawaan mo naman yun. Ang importante ay ang bata ay gumawa at nag-effort. Hirap sa panahon ngayon na ang kailangan ng mga bata ay naiibigay sa pag-aaral. Unang-una, gadget. Siya ay hindi katulad ng ibang bata na marami ang buhay. Siya ay simple lang. Bagamat ang simple-simple ng buhay niya, hindi mo makikita sa kanya yung bitterness. Parang inspirado siya lagi sa pagpasok sa araw-araw. Inspirado siya sa pag-aaral. Siguro, na iisip ng bata na to na pag nakatapos ako ng pag-aaral, matutulungan ko ng maayos ang aking magulang. Humahanga ako sa kasipagan at sa katyagaan ng bata na to. Umaasam na sana ay magkaroon din naman siya ng katulad ng sa ibang bata, na ito naman ay hindi magagamit sa kung saan-saan lamang at talagang sa pag-aaral talaga magagamit. Siya ay wala talaga siya nagagamit. Ang pagkakaalam ko sa bata na to ay ito ay wala pang Facebook kung hindi ako nagkakamali. Kasi hindi ko pa na siya nakikita. Hinahanap ko siya, wala pang nakikita na Chris Aldovino na Facebook. So siguro ay wala pa. So sana ay mabigyan mo ako ng pagkakataon na matulungan ang bata na to. Kami ay kumakatok sa'yo. Buena, maraming salamat po sa bigay niyong tulong sa akin. Malaki po itong
tulong sa aking pag-aaral. Maraming salamat po. Sana'y madami pa po kayong matulungan na tulad kong mahihirap. At nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Thea at sa mga gurong tumulong sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana'y pagpalain po kayo ng Diyos. Ang buhay ni Heart Angel ay isang bagamat ang layo ng bahay niya sa school, hindi ko siya naging estudyante ko lang siya nung grade 8, tapos hindi na uli nung grade 9 at grade 10, ngayon na uli grade 11 advisory ko. So si Heart Angel, makikita mo simpleng bata ang tahimik, mapursige siyang mag-aral, pero siguro sa kahirapan ng buhay ay ang daming kulang sa buhay ng bata kasi ito ay walang nanay. Ang kasama lang niya ay kanyang tatay. Iniwan siya ng kanyang nanay. Sila ng kanyang nanay nung maliliit pa sila. Sila ay 4 na magkakapatid. Ang bunso ay 12 years old, grade 7. Sa school din namin, Rufino Asi. So, makikita mo talaga yung kasalatan sa bata na ito sa anumang bagay. Hindi ko siya nakukumusta palagi, hindi ko siya nakakausap palagi, pero sa tingin pa lang, alam mo na yung pangangailangan niya. Hindi mo na siya kailangan tanungin kung anong kailangan niya, basta talagang kailangan niya ang lahat-lahat. Nung pumunta kami sa kanilang bahay, ay naku, grabe yung eksena na dinatnan namin. At talagang ang bata ay nagpapawid. Na ang bayad sa pawid ay 150 piso at saka 50. 1.50 ay kailan pa nayari ang 1.50 sa napakahabang pawid. Mahigit na 1 dip ako ang pawid. Ay wari ko kung akong gagawa nun. Ay baka sa 10 mayayari ko sa isang araw. Hindi pa. Ay di wala pa akong 10 piso. Pero siguro yun na yung nature ng trabaho doon sa lugar na yun kasi Mayagaw, tabing dagat. Marami karamihan doon mga bata pa nagpapawid na talaga. At ang kwento ng bata, 3 araw niyang ginagawa ang module. At pagkatapos nun, nagpapawid na siya. Hindi naman pwede na hindi siya gagawa kasi 4 silang magkakapatid. So, nangingisda ang tatay niya pag may nakakahuli, diswerte. Pag wala, di wala. Nananasa. Yung eksenang dinatnan ko sa kanila, si Heart Angel ay namamawid. Ang kanyang tatay ay babagong dating galing sa Lalao, nagluluto ng tahong. Mga alas 3, baka siguro, hindi ko na itinanong, parang tanghalian pa lang nila. Yun, alas 3 ng hapon. Aniya naman ako magtanong at sumilip ng sumilip. Pero yung makikita mo na pagpasok ng kanilang bahay, yun na. Wala ka ng ibang makikita. Wala. Walang gamit. Wala. Walang makikita. Ang makikita mo lang, di siya na mamawid. Yung kaldero at saka yung tungko, kahoy ang gatong. Nakakatuwa naman at may mga gumagamit pa rin ng ganun sa ngayon. So, parang nang hinuhugot ang puso ko talaga. Kaming 3 teachers na nagpunta doon, ay para talagang, sabi ko, babalikan natin ito sa isang araw. At yun nga, binalikan nga namin yung bata. Ay, talagang bakas ang kasalatan sa walang kuryente, saksak lang sa kapitbahay. At napakaswerte ng mga bata na meron ang lahat, kaya lang sana lang ay yung mga bata na meron ng mga bagay na wala sila Heart Angel ay nakokontento at hindi nagrereklamo. Yung mga batang yun, wala kang maririnig na reklamo. Siguro wala talaga. So doon mo palang makikita na kailangan ng tulong ng batang ito.
At kailangan niya makaahon sa kinakalagyan niya. Kailangan niya makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan niyang maagapayan para mabago ang buhay. Dahil kung hindi mababago ang buhay niya, naku, kawawang bata. Panganay siya, so siya ang magdadala sa kanilang pamilya. Kaya ang talagang bilin ko sa kanya, ikaw ang magdadala sa mga kapatid mo. Malaki ang expectation sa'yo ng kapatid mo, ng tatay mo, kasi panganay ka. Kaya pag igihing mabuti, sikapin makatapos ng pag-aaral. Total naman, kung hindi kaya sa private school, meron naman mga public school. Merong dito lang sa Bako ay may libreng college dito. Malapit lang. So, kumbaga, nasa sa kanya na, nasa pagsisikap niya para makatapos siya ng pag-aaral na dapat lang. Ito talagang bata na ito ay hindi ko titigilan sa pangumbinsi na tapusin niya ang kanyang pag-aaral para mabago ang buhay nila. Nilang magkakapatid. At maiahon niya, makaahon sila sa mabago man lang ang buhay nila. So, yun ang buhay ni Heart Angel. Nakapag-umpisa ka na sa module mo? Tapos na? Okay. Sino magsusoli? Okay. Nakakailang pawid ka maghapon? Magkano isa? 150 ang 100 piso? Ang isang ang haba? Ha? Piso ito? Allah. Para sa'yo? Ay, open na. I-open mo na. Wow! Oh, yan! Yan! Yay! Wow! Baka ipinaprank ka lang ni Ma'am Tay. Baka lang kita, buksan mo. Actually, Ang laman hindi ni talaga Crayola. phone. SIM card lang muna daw. SIM card. Wow! Oh, Yan. Meron naman yan. O, tingin nga. Tunay ba yan? Tingnan mo. Hindi ba tayo nga naginip? Ibaba mo nga. Hindi na siya akin na kailangan pumunta. Wow! Asin mo sa lalagyan. Sana all. Mamamawid ka pa. Siyempre. Ah, tita, mamamawid pa daw. Papa. Sayang Wala pa Opo. nakikinising. Nagising. Sayang, sana nandito yung papa. O, message naman. Anong message mo sa nagkaloob niya sa iyo ay yung aking kaibigan, kumare? Yung sinasabi ko sa'yo na vlogger. Ano? Mambana, maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin dahil malaking tulong po ito para sa pamilya. Sige na. Wala mang ano, basta araw-araw ay Pasko. Alam po may iglesia, walang Pasko. Ganun pa man. May New Year naman po. Ay, bagong taon. Yun naman. Araw-araw ay bigayan. Ano?
Papakusan ng pag-aaral, ano? Basta, magtatapos, ano? Ay, yung ganitong pagkakataon, napakabihira na magkakaroon tayo ng pagkakataon na ganito, na may nagbibigay ng ganyan. Dahil, alam niyo, kumbaga, hindi naman biro ang halaga, kumbaga. Laban Para po si Heart. makasabay, no, sa bagong pamamaraan ng pag-aaral ngayon. Madami tayong mga pinapapasa na videos, marami pinapagawa, gamit ang cellphone. Alam ko na wala kayo, hindi ko kayo ma-required. Wala ka na sa naki. Basta sabi ko, pray lang. Sa hindi pa sila subscriber ng kaibigan ko po. Bali sila ni Chris. Si Chris mayroon na din. Nung nakaraang buwan. Apo. Bago magpasko si Chris. Apo. Meron na din. So, hindi naman sila subscriber. Kumbaga, sinalo ko na lang. Sabi ko, wala silang Facebook, wala silang Messenger, mahina ang signal. Ako na lang ang sasalo para sa kanila. Kung ano yung tanong, ako na lang ang sasagot, pupunta ako sa kanila kung anong gusto mo malaman. So, yun po ang naging proseso namin. Kaya siguro na, ako yung napunta, nabalik, nangungumusta lagi. Yun po. Yun po ay talagang pinipili at mapalad tayo, tayo pinagbigyan ng Ma'am Buena, sobrang palad natin dahil isa tayo sa napakaraming pinili. Kumbaga, pa-subscribe na lang. Yun. Pa-subscribe na lang sa YouTube channel at pa-share. Kasi madami pa ang gustong makatanggap ng tulong. Madami pa at marami pa rin siyang gustong matulungan. So para makatulong din tayo, share lang. Pag na-subscribe mo, share mo sa FB mo. May FB ka na ga? Isi-share mo lang para mabasa ng mga kaibigan mo. Pero, may limit. Huwag lagi nasa Facebook, ha? Ang gadget ay ipinagkaloob for educational purposes. Ma'am Buena, maraming salamat po. Malaking tulong po ito para sa amin. Pati nga po itong cellphone dahil malaking tulong po ito. Inaasahan mo ba ngayon? Inaasahan mo magkaka-cellphone ka? Expected Talagang gano'n, yung mga hindi inaasahan, biglang masusurpresa. Sana po marami pa po ang Ang galing. Nakakagawa ka na ngayon ng mga activities na kahit na video, kahit na yan. Nakakapagawa ka na ngayon sa Filipino na week 1, sa Miyerkules ang deadline nun. Ayun, basahin mo yung module at nandun yun. Si Wendell naman. Wendell Perez. Si Wendell Perez, nung buhay pa ang tatay niya, medyo okay naman ang pamumuhay ng mga batang ito. Kaso nga, iniwan na sila ng kanyang tatay, silang magkakapatid ng kanyang tatay, nung isang taon, last December. Si Wendell ay responsableng bata, masipag mag-aral, mabait, maunawaing bata, at saka never siyang nagreklamo na bata. Marunong mahusay mag-aral si Wendell. Isa siya sa tawagin, pag nasa school, isa siya sa inaasahang bata sa school namin. So, itong batang ito, inassess ko din, kailangan din siya ng tulong. Pero hindi mo rin siya makikitang nagreklamo. Dahil ilang taon na pala na kahit nung wala siyang cellphone na ginagamit. Wala siyang... Pero pag pinag-video mo, pag pinag-picture mo, meron. Nakikigamit pala. Siguro sa mga kapatid niya na may asawa, pamilyado na kasi ang mga kapatid niya. Ilan na lang silang kapisan sa bahay ng kanyang ina. 2, 3 yata. Sabi nung iba pang teachers, naging teacher niya, mama yan man din ay walang cellphone. Ang hirap nga niya sa research ng nakaraang taon kasi pahiram-hiram yan. Pero
Bagaman at ganun ang nangyayari, nakakasubmit ang bata. Nakaka-comply sa lahat ng kailangan, sa lahat ng hinihingi ng guro ay nakaka-comply siya. Pero hindi siya nagrereklamo, hindi siya nagsasabi sa akin, at hindi siya nagsasabi na, "Ma'am, wala nga cellphone, hindi nga po makapag-video." Hindi siya ganun. Hindi siya ganun bata, basta, o magbi-video kayo, kung walang cellphone, o makigrupo sa meron, na gano'n naman ako, pinapagrupo ko na lang sa meron. Yung pala, talagang wala siyang sarili na ginagamit. So, ganun pa man, di na iliban. Ito ng grade 12. Nung nagsasabi nga ako sa kanila sa group chat, i-subscribe nyo to, Buena G, mag-subscribe kayo at saka mag-follow kayo, i-share ninyo, makinig kayo, manood kayo ng live stream para malaman ninyo kung paano manalo, kung anong kailangan para yung mga nangangailangan ng tulong ay kung paano niya aabutin yung mga nangangailangan ng tulong, kung ano ang mga dapat gawin or kung ano ang mga requirements ng mga humihingi or mga nangangailangan ng tulong para mapagbigyan. So, yun. Sinasabi ko naman sa kanila, kaso, "Ma'am, wala nga pong cellphone. Ma'am, wala nga pong ganito." Ano pa? Sabi ko siya, ako'y pipili na lang ng mga talagang nangangailangan. So, isa ito si Wendell kasi deserve naman niya. Masipag na bata. Responsable. Ano man ang task na ibigay mo, talagang gagawin niya nang walang reklamo. At pag may, alam mo yung, ang pulido niyang gumawa. Nakakatuwang bata ito na, siyempre nga, inaasahan siya sa school. Siguro, parang naging standard na din ng bata yung magagandang gawa niya. Kailangan mahusay ang gawa ko, magandang mai-present ko kasi ganito. Kasi alam nila na gagawin ko ng maayos, kaya binigay sa kanya yung task na yun. Kasi ako, nung grade 11, isa siya din sa inaasahan ko sa section nila. Wendell, pasuyo naman ang ganito. Ito paki-report mo. Tapos, ito yung gagawin. Ito yung activity na gagawin. So, parang, in behalf of me, naiibigay niya yung iniwan kong gawain para sa mga kaklase niya. Kasi pag may meeting, may papagawa ko, "Wendell, pa-discuss nitong konti na to sa mga kaklase mo. Ito yung gagawin. Pakipasa sa akin, ha?" So, hindi pa tapos ang meeting. Pagkatapos ng klase, ibang output nila, inilalagay niya na agad sa table ko. Ganun siya karesponsabling bata, kahit yan ay lalaki. Talagang maaasahan mo, mapapagtiwalaan mo. Sabi nga nung nanay niya, salamat naman po, talagang sa ngayon po, kahit kami may kaunting tindahan, ay hindi naman talaga pa maibili ng cellphone at pagkakadilhin siya ng kaunting kwarta, dinadagdag sa tindahan at may mapaikot at may kabuhayan silang mag-iina. Kasi yun na lang sa ngayon, yun na lang pinagkukunan nila. Ano pa nga ba, dahil hindi pa nakakapagtapos. Yung iba naman, pamilyado na, wala pang inaasahan. Ito ang trabaho ni Wendell pagkakatapos ng module. Yan. Magkano kabahagi mo sa iyong kuya? Ano po? Minsan po ay binibigyan. Minsan ay hindi, tulong na lang Ayos nga naman eh. Marunong ka pala niyan. Walang taga-pandola. Minsan po nag-vlog. Oo, tamo. Namamalansya ka din. Baka po matulog. Ayos yan. Lang ha. Baka kasi si Chris meron na, si Art Angel meron na. Sanay ka naman yata maghintay. Sanay ka maghintay. Sanay ka maghintay.
Saka pa yung Ay, meron ng school na kukunin din. May signal ka? Ano kaya malakas dito ang signal? wala, ano po, minsan, ang sabi po nila is smart. O bago? Tapos sabi lang po, may nanabing sa Ay, ano talaga ginagamit? slow. Basta yun. Di, ano. Hintay-hintay lang tayo, ang sabi ko. Huwag mawawala ng pag-asa. Ano? Adya-adya. Ano yun? Hindi ko sabihin na adya-adya, go-go. Ano? Go-go, hindi pala. Basta laban lang tayo. Patuloy pa rin tayo nga. Asa tayo mangunguli. Ako pa lang mangunguli. Ha? Pero ang ganda ng sulat. Kanina ito? Ay, kutsi eh. Akin na rin. Akin na rin. Sinasagutan bago ano? Bago ginagayang kita. Hindi naman kita dinidistract. Ano? Mabait ka kasi hindi. Kanina rin. Sa kuya po. Kuya. Wow. Ganda ang tablet ang pinapamigay nila. Wow. Maganda ang tablet nila. Pang second week na yan, Wendell? Hindi po, yung pala po. Uy, Toy! Ay, hindi pa tayo nag-deliver. Tanga pala rin kami. Si Dave, tablet. B9. Tingin ha. Wow! Wow! It's a prank! Ay, baka walang laman, it's a prank! O, si Ma'am M daw nagbalot. Wow! Tunay? Tunay! Naol! O, isa uli na sa kuya. Ay, sabay gayon. Isa uli na sa kuya. Talaga. Joke lang pala, isa prank. Pinaprank ko. Namamrank din pala kami, ano? Hindi, ayun. Ano masasabi mo, Wendell? Sa nagbigay sa atin. Salamat po dahil kahit hindi po kami kilala personally ay umabot po yung tulong sa amin. Basta nakikita niya na nagpupursige ang bata, yun. Talagang... Kaya isang dahilan kaya ako... Ay, naiiyak si Wendell. Isang dahilan kaya ako tutuyin Ha? Sorry, itong nakikita kayo napapaluha din. ito ang dahilan kaya kami nag-iikot-ikot kahapon. Yan. So, ginising niya ako ng madaling araw para sabihin na ibibigay niya na yung para sa'yo. O, di ba? Kami magka-chat hanggang madaling araw. So, ano pa masasabi mo sa ating sa nagkaloob? Kakatuwa naman, ano? Marami sa inyong naibigay na tulong sa aking anak. Kami po ay, o siya ay natutuwang siya ay maraming natutulungang kabataan. Yan po ang kanyang advokasya, ang makatulong sa kabataan. Sa panahong ito na wala pong anuman. Thank you po sa cellphone ko na magagamit ko po talaga ito po paggawa ng mga modules and saka po makapag-subscribe na po ako sa Yan. Subscribe and share. Follow and share. Yun lang. At kasi, yung pag-share mo, nakakatulong ka na rin. Pag-share mo sa iba, sa ibang kaklase mo, mamaya ha, mag-post ka na ha. Tapos, friend ka ga? Friend ka niya na? ang alam ko lang po ay yung kanyang Sa YouTube channel? Sa YouTube. Sa page niya, yung personal vlog niya, Buena G. At saka, follow mo din siya sa IG niya. Nag-IG ka ga? yung dati po yung Basta mag-subscribe at mag-share.
At nang makita din ng iba at nang sila maabot din ng tulong. Ano? Sige, yun lang. Lalong magpakaigi. Ano? Alam ko namang ikaw ay maigi na, mas lalo mo pang pagbubutihin. Ano? Yung 3 batang ito ay napili ko dahil alam kong sila yung nangangailangan kasi sila ay responsableng bata. Kailangang makatapos ng pag-aaral. Talagang sobrang pasasalamat ko sa pag-abot mo ng tulong sa mga bata na ito. At hangad ko na madami pang matulungan, lumago, or mas dumami ang subscribers. Kasi nga sabi ko sa kanila, pagdami ng subscribers ng Tita Buena, pagdami ng batang matutulungan. Kaya please share. Kailangan nyong mag-share para mas lalo kayong i-bless ng Panginoon. Matuto kayong magbigay, anuman ang natatanggap nyo sa bawat araw. Matuto kayong magbahagi kahit maliit na bagay. Huwag sarilinin ang biyaya. So, ito ay isang hindi ko malilimutan na chapter ng buhay ko bilang guro, na ako ay naging tulay para sila ay maabot mo at magkaroon sila ng pag-asa, magkaroon sila ng magandang dahilan para ipagpatuloy ang pag-aaral. Kasi sabi ko, kailangan nyong i-motivate pa ang sarili nyo na pagbutihin ang pag-aaral ninyo dahil hindi natin inaasahan na may mga tulong palang ganito na dadating sa inyo. So, share lang, matutong magbigay, huwag maging makasarili. So, yun ang talagang bilin ko sa mga bata na ito, na matutong magbigay, matutong magbahagi, magpasalamat sa anumang bagay na tatanggap, malaki o maliit, matutong magpasalamat. I-appreciate ng buong puso at magbalik ng, saan ba pwedeng magbalik ng pasasalamat? Magbalik ng pasasalamat sa nagbigay at magbalik ng pasasalamat sa paraan ng pagbabahagi ng blessing din sa ibang kapwa, sa ibang bata. So, ang bilin ko kay Wendell, palibasa naman isa nga si Wendell sa hanggang ngayon, kahit na wala kaming klase, Wendell, pasuyo naman sa mga klase mo ha. Paturo kung paano mag-subscribe. Meron pa akong specific na bata na sinabi sa kanya, tulungan mo, baka din, sabihin mo kung paano mag-subscribe, kung paano muna gumawa ng YouTube account para makapag-subscribe sa Tita Buena, at turuan mo kung paano ang gagawin nila para malay natin. Isa din sila sa katulad nyo na makatanggap. At marami pa sa lugar namin ang gano'n ang istorya ng buhay. Iba-iba nga lang ang istorya, iba-ibang pinagmulang pamilya, pero para-parehas na nangangailangan. So, yun lang, Marikoy. Muli, ang pasasalamat ng buong puso. Sabi ko nga sa'yo, walang tapos ang pasasalamat ko. Salamat at laging sasabihin ko pa rin kahit maya't maya araw-araw na salamat. At sobrang natutuwa ako na nakilala ko, naging bahagi ng buhay ko ang mga panaligan. Kayo. Maraming salamat. Love you. Hello, Benatics, Ben Nation, Ben Angel. Pagbati po ng isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maki, taga Calapan City, Oriental, Mindoro. Ako po ay isang hair and makeup artist, isang event organizer, isang events host, a stage designer, and lumalaban din po ako ng mga beauty pageants at pangkalawakan pageants. Umiikot ang buhay ko sa larangan ng pageantry, sa taas ng entablado at sa harap ng maraming tao. At nang dumating nga ang COVID sa ating bansa, na-cancel yung aming mga events dahil nga po bawal ang mga piyestahan. At gamit yung konti naming naipon ay naisipan namin na magtayo ng maliit na tindahan ng pagkain katulad ng mga fishball, kikiam at kung ano-ano pa. Ang ginagamit lamang po namin sa pagluluto noon ay uling, kaya po nahihirapan kaming magluto ng aming mga paninda. Then, nung medyo nakaipon-ipon na po kami, nag-post ako sa Facebook kung sino may pinagbibiling second hand or may binabarter na tangke ng gasol. At
bigla pong may nag-message sa akin kinabukasan. Sabi niya po ay bibigyan daw niya kami ng pambili ng bagong tangke ng gasol, kasama na yung laman, at yung matitira ay pandagdag namin ng puhunan. At ang taong ito ay walang iba kundi si Tita Buena. Kami nagdalawang isip na tanggapin ito kasi blessing na yun dumating sa amin, kaya sobra kami nagpapasalamat kay Tita Buena sa pagbibigay niya sa amin ng bagong tangke ng gasol. Ang hindi alam ni Tita Buena ay matagal ko na siyang nakita o kilala ko talaga siya before kasi nung lumaban yung anak niya si Gab sa Miss Foundation ng Lunagoco ay handler ako nung partner ni Gab. Kaya nung nagkaroon ng YouTube channel si Tita Buena ay full support kaming mag-asawa. Hindi pwedeng hindi namin mapapanood yung kanyang mga video kasi bilang pagbawi man lang sa kanyang tulong na naibigay sa amin. Then last October dumating nga si Bagyong Kinta na yung bahay namin natabunan ng halos lampas tuhod na buhangin at putik sa loob at sa labas ng aming bahay. Yung mga gamit namin sa paninda, yung mga paninda namin at yung mga gamit namin sa bahay inabaon sa buhangin at putik. Sobrang nakakaiyak at nakakapanghina nung makita ko na ganun yung bahay namin. Hindi namin alam kung paano kami magsisimula ulit. Then kinabukasan, biglang nag-message ulit si Tita Buena na ang sabi niya ay hinihingi niya yung aking contact name and cellphone number at magpapadala daw siya ng 5,000 para makapagsimula ulit kami. Then naisipan namin na lumipat muna ng bahay kasi nga yung bahay namin malapit sa tabing dagat. So lumipat kami sa medyo malayo para in case na bumagyo ay hindi na masira yung mga gamit namin na naipundar. Kaso nga lang yung bahay namin ay kinulang kami sa budget, kinulang kami sa pambubong. Kaya no choice ako, binenta ko yung cellphone ko para lamang may pambili ng yero. At ngayon po, okay na yung bahay namin. Hindi pa man siya ganun kaganda pero at least may natutulugan na. At least medyo safe na kami sa bagyo. Hanggang sa papalapit ang Pasko at Bagong Taon ay hindi pa rin kami nakakabangon. Pero buong puso pa rin naming sinalubong ang Pasko at Bagong Taon na may pagmamahal at may bagong pag-asa. Matagal-tagal din kaming hindi nakapanood ng mga live stream ni Tita Buena, hindi kami nakapanood ng kanyang mga vlogs dahil nga po wala akong phone. At nung nabasa ni Tita Buena yung aking post about sa kwento ng aking 2020 ay nag-message ulit siya sa akin na sabi niya ireregaluhan niya ako ng bagong cellphone. Sobrang saya ko kasi sa dami ng problema namin ay may taong gumagawa ng paraan para matulungan kami. Importante kasi sa akin ng cellphone sa pag-connect sa aking mga client. So lahat po ng binigay ni Tita Buena ay hindi ko o hindi namin hiningi. Ito po ay kusang loob niyang ibinigay sa amin. Kalakip ang mga mensahe ng paniniwala, pagbangon at pag-asa. Ang YouTube channel ni Tita Buena ay hindi lang puro adventures at puro games. Dahil ang pinakamahalaga sa kanyang YouTube channel ay ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, maliit man o malaki. Ang pagbibigay ng inspirasyon sa lahat na kahit anong problema ay kaya nating lampasan. Basta't may paniniwala sa Panginoon at may pagsisikap sa buhay. Sabi nga ni Tita Buena, there's a rainbow always after the rain. Kaya naniniwala ako na someday, makakabangon din ako at ako naman ang tutulong sa kapwa ko. Hindi po sapat ang salitang salamat sa lahat ng tulong nyo. Alam ko po na marami pa kayong matutulungan, lalong-lalo na ang mga kabataan. Naway lagi kayong gabayan ng poong may kapal, palagi kayong maging malakas at mag-iingat po kayo lagi. Mula po sa aking puso, lubos po akong nagpapasalamat. At dyan po nagtatapos ang ating video for today. I hope na na-inspired kayo at I hope na marami kayong aral na napulot sa video na inyong napanood. At sa aking mga natulungan na wag ninyong kalilimutan ang ating official hashtag #PayItForward. At huwag nyo ding kalilimutan na sa bawat pag-share nyo ng ating channel ay may isang kabataan kayong matutulungan. Hanggang sa muli, this is Buena G, signing off! Bye everybody!